Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Back to reality tayo mga kababayan. Back to normal. Kita nyo naman yung ating background. Okay mga kababayan, happy Sunday ha. Okay. Parang umaga lang ng linggo Gabi na pala. Okay mga kababayan, mga kanalize, malungkot na balita. Dumadaan ho sa matinding pagsubok ang pamilya Estrada, no? Sa panguna ho ni Senador Jinggoy Estrada. Senador pa ba si Senador Jinggoy? Kasama ba ito sa mapapalitan 12 or ano? Kasama siya dun sa 12 matitira. Okay mga kababayan, pakinggan ho natin itong balitang ito. Sugatan sa pambubugbog ang anak at ang pamangkin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada matapos umanong mapagtripan sa Boracay. Nakatutok si Mav Gonzales. Nagbabakasyon sa Boracay ang anak at pamangkin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada nang mapagtripan at bugbugin umano ng mga residente kahapon ng madaling araw. Ayon sa senador, pauwi... Pakinggan muna natin to mga kababayan. Medyo ano ito Hindi nakakabigla ko ito mga kababayan. Bakit ko nasabi? Nakakabigla, nakakalungkot, nakakabahala. Kasi alam naman ho natin mga kababayan, ito hong Boracay, ano ho ito sikat hong bakasyunan or pasyalan ng mga Pilipino. Sabihin natin medyo nakakaangat-angat sa buhay. Especially ho, bakasyunan, puntahan, tourist spot din ho ito ng mga ibang lahi, mga foreigners. Yung iba, nagpupunta rito para makita lang ho yung Boracay kasi ang Boracay ho, isa ho sa pinakamagandang resort or beach dito ho sa mundo. Isa ho sa tinatawag ng pinakamaganda yan. Kasama nga ho ang Palawan yan. Pinakamagandang lugar sa buong mundo. Ang isang anak ho ng senador, may nangyaring ganyan. Hindi na-protektahan. Paano pa yung ordinaryong taong may konting pera lang at gusto lang makapunta dyan, makapasyal. Kasi alam naman natin, yung ibang, halos lahat yata ng Pilipino, pangarap makarating dyan Ako, di pa nakakapunta dyan Rin natin. Uwi na galing sa isang bar ang anak niyang si Julian Ejercito at pamangking si Jefferely Vitug nang atakihin ng 3 sospek mula sa likod. Kwento pa ni Senador Estrada, kahit bumagsak na raw si Julian, pinagtatadyakan pa rin ng sospek. Sabi pa umano ng isang sospek sa pamangkin niya, masyado kang maangas. Ayon sa Malay Police, galing sa parehong bar ang mga sospek at mga biktima. Nasa 50 metro pa lang daw ang nalalakad ng mga biktima nang mangyari ang pag-atake. According to the witnesses, talagang from na naglalakad po yung ating mga victims, sinundan po ng ating mga suspects. Then, tinakbayan sa likod, then doon po nagsimula na sinapak. Doon po yung mauling incident. According po sa victim mismo, sabi niya po na kung hindi dumating agad ang pulis, baka mas lumala pa yung pangbubugbog. Dahil yung witnesses po na nag-appear po dito, sila po yung sumigaw ng pulis. And immediately nga po, nag-respond yung pulis. Tinangka pa raw tumakas ng 3 sospek na pawang teenager. Nasa custody na nila ang 3 sospek. Ayon sa pulisya, magkaiba ang bersyon ng mga biktima at mga sospek kung ano ang pinagmulan ng pambubugbog. Based on the CCTV footages po, na nag-gather natin, nagkaroon lang sila nagkasalubong one time po. Opo, nagkasalubong. Tinginan lang asilo. Tinginan po. Doon po sila medyo nagkasalubungan sa same bar po. Same bar. Sa loob, then nung lumabas na mga victims, sunundan naman ang mga suspect. Sabi ni Senador Estrada, wala namang komprontasyon o pag-uusap sa pagitan ng mga biktima at mga sospek sa loob ng bar.
Kaya tingin nila na pagtripan lang ang mga biktima. Nagpapagaling sa ospital si Julian na may tama sa ulo. Sa ilong naman ang tama ng pinsan niya. Kahapon nagpunta si Estrada sa Boracay at nagsampa ng reklamong physical injury sa mga sospek. Aniya, walang magulang o kaanak na gustong mabiktima ng walang saysay na pananakit ang mahal niya sa buhay sa isang lugar na dapat ligtas. Umaasa raw si Estrada na iimbestigahan itong mabuti ng mga otoridad para makamit ang hustisya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News kunin ang panig ng mga sospek. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Oh, ayan mga kababayan. Nako. Siyempre ay hiwalay ho sa usaping politika ito. Okay, mga ano pala ang involved dito. Ewan natin kung ilang taon na yung anak ni Senador Jinggoy. Naangasan daw yung mga suspect dito sa anak yata ni Jinggoy tsaka yung pamangkin niya. Ayon naman sa CCTV, nagkasalubungan lang. Minsan mga teenager ganyan para bang maiinit. Especially mga nakainom. Wala pa lang wala pa lang bodyguard or bantay kahit isa yung anak ni Senador Jinggoy Estrada, kahit senador siya Wala pa lang bantay kahit isa. Siya naman lang kahit isa sana meron kasi hindi naman siya syempre anak ho ng senador 'yan. Syempre nagkakaroon ho ng hearing sa Senado. Minsan nakakaabunggo si Senador Jinggoy ng mga tao, mga katulad dati na 'di ba, may mga naaano siya, yung kumbaga nasasagasaan sa usapin sa mga hearing. Dapat merong merong bodyguard. Pero tingin ko yung mga suspect kung nabalitaan agad nila anak ni Senador Jinggoy ito, ewan ko na lang. 'Di ba? Ewan ko lang kung pagtripan ito. Dahil si Senador Jinggoy, di lang ho senador ito. Action star to di ba? Pero ang nakakapagtaka dyan, kasi mga bar, kasi nakikita natin sa mga nagtatapik dyan, mga nagbablog, Boracay, tas may mga bar. Siyempre mga nakainom, mga katulad ngayon, bakasyon, marami namamasyal talaga dyan dahil summer. Dapat yung Boracay, yung mismong Boracay namamahala diyan, nagpapakalat dapat ng mga civilian or mga barangay tanod or ano man lang para naiiwasan yung mga, para pag may gustong mag-trip medyo hindi sila magkaroon ng lakas loob mag-trip. Matatakot sila kasi may mga nakikita silang mga barangay tanod or dapat talaga naka-uniforme. Makikita agad, mga barangay tanod to, maiilang sila. Kasi lumalabas, hindi safe dyan. Isipin mo, anak ng senador, napagtripan. Dapat magpaliwanag ang dyan, ang kung sino man ang sumasakop or nangangalaga dyan sa Boracay. Nako, Senador Jinggoy. Dito kakampihan kita. Kahit nung nakaraan, nabubuisit ako sa iyo Ay, baka kinakailangan mo tulong ni General Torre na mukhang ito pa magiging PNP chief sunod sa June, Mukhang nung nakaraan parang naiinis ka kay General Torre, di ba? Baka, gusto mo? Di ba nung nakaraan, nagagalit ka kasi narinig mo kay General Torre, kakalad ka rin niya yung pangalan nito, si Salvador Medialdia. Mukhang magagamit dito. Pakaladkad natin? Kung sino man yung mga yan, mga hayop yan Pakaladkad natin, di ba? Mukhang mapapakinabangan mo ngayon dito yan. Sinampahan na ro ng kaso. Kaso mga teenager yata. Minor de edad ba? Ako, yari na naman si Kiko niyan. Mukhang na naman si Kiko rito Mukhang ayaw natin kung minor de edad yan Pero sabi nasa kustodiya na yata ng mga pulis. Kasi kung minor de edad yan, hindi pwede yata ikulong Doon yata, lang yata yan Parang sa isang institusyon. Parang kumbaga yung dati yung Boys Town or DSWD or
Oh, doon lang yata hihilihin, alagaan, lalambingin, papakainin. Kasi minor de edad di ba? Kiko, sir. Yung batas na ginawa mo, yung ano bang batas yun? Basta yun na yan. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live vlog. Bye-bye po.